pa, bago ko ako na itong halati kapulo. Kung ato na kamoy Bible, o ba na kaninyo sa pagbasa sa Malakay 3:10. Dadaan ninyo ang tibuok kay kapulo nga to sa balay ng tibiganan, aron nga adunay kalanon diha sa akong balay. O pinaagi niini, sulayin ninyo ako karon. Nagaingon si Jehovah sa mga padung. Kung dili ba, buksan ko kaninyo ang mga tambuanan sa langit, sa pagkaagi, nga wala na kayo'y igong kabutangan sa pagdawat niini. So, ako no, anda mo sa pagkuha sa halad o ikampun. Kapota, amahan na mo na napasi kita sa sumulangit, tanang salamat amahan sa ato may papahulay, may pihata ka ng karon. Kung amahan, nagkatigog sa simulit alapuanan, alam sa pagdayo ng pagsito kayo. Amahan, naliya ka ng halaga ni Kapulo, inang sa ikaw magapanalangin ni ini. Ilabi na Ginoo sa mga kamot na nag-uli ni ini, o katong sa mga wala. Kung sa iluwa lamang kami, amahan, sa mga kalabasan niya ng buhat, kini akong ginaangko sa ngalan ni Jesus. Amen. Atong basahon ang sentro nga pagdadto sa tuwang speaker sa karong kabuntagon. Nakita kini sa buhat Kapitulo 9, versikulo 15. Apan ang Ginoo miingon kaniya, umadto ka, kay siya pinili nga galamiton ko sa pagdala sa akong ngalan sa atubangan sa mga hentil, ug sa mga hari, ug sa mga anak ni Israel. Akong lagi magsunod ng buhat. Padayon ang simbahan ng mga Diyos, inas kita sa mga. Kaya salamat Ginoo sa imong grasya kag gugma nga ginatay sa mga Ginoo. Kag salamat Ginoo sa pagbabalik mo sa buha sa tibok nga siman. Kagkaroon Ginoo imo kami giwat, gintipon diri sa balay lang po ano. Ginoo, ako ginaampo ang mga speaker nga gabay pa, di masyatagan sa langit ng kaalam. Nga siya pagtipik-tipik sa ginubinsay, kaya kini ma-deliver ayon sa mukha alam mong ihatag mo siya Ginoo. Kag kami Ginoo nga magapaminaw, ang mga gini masabtan, kag amang gini ma-apply sa akong pagkinamoy matagado sa Panginoon.
Pag-ako may Ginoo, huwag gabayan sa akong pagulat sa imong ikaduhang pabalit diri sa kalibutan. Salamat Ginoo sa imong pagkamayo sa mga tanan, kapasaylo kami sa mga sala nga buot. Kini ang akong ginampo sa ngalan ni Ginoong Hesus, ang among personal nga luwas. Amen. We thank you, Lord, for hearing our prayers. You're full of children, sweet flames so dear. Now prepare our hearts, our minds make clear. Make your church ready, your message to hear. Kanako ibayog dalang panan moabot man ng problema walay makapaghimulan walay maikakumpara sa imong gugma. Ikaw ang puso kanako. Di ba yung darang panan? Moabot man ang problema. Ay makapaghimulan. May maikakumpara sa imong gugma. Kung sa man kalayo ang langit, ugma mo para sa tanan. Lord, ako sa diilan mo, simbahanin mo, O Diyos. Kung sa man kalayo ang langit, ugma mo para sa tanan. Awa kong Diyos, ang puso, kalipay ko. Habang kalayo ang langit, ako para sa tanan. Lord, ako sa pilan mo.
Good morning. Happy Sabbath. God is good. Mabubabu. Parang luya ba? Parang ano ba, matamlay ba? So, thank you sa magandang awit na binigay ng aking partner. So, for the first time po, ngayon pa lang siya po nakumanta ng Cebuano. Blessed po. So, ngayon po, ang aking pamagat sa aking pong sermon is the chosen instrument. Or sa Cebuano, ang piniling na instrumento. So, before we start mga kaibigan, hingi muna tayo ng tulong sa ating Panginoon, sa ating Ama sa Langit. Let's pray. Our Father in Heaven, God, thank you again sa magandang araw na ito ang ibinigay niyo. And then at this moment, God, please, tulungan niyo po kami. Bigyan niyo po kami ng holy knowledge we can use from God sa pag-understand ng mga scripture niyo. At I hope, God, gamitin niyo din ako bilang isang instrumento sa pagpapahayag ng mga salita niyo. Kami po'y nagpapasalamat at patawaran niyo po yung kasamalaki. So, our key text, we found in Acts 9 verse 15. So, kanina, nagsasabi dito, sa 15, na dapat sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka sapagkat siya'y sisidlang hirang sa akin upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng hintel at manghari ng mga anak ng Israel. Sa point dito, nagsabi ko, sisidlang hari, pumuro ka sapagkat upang dalhin ang aking pangalan. Nandito po'y pinili. In that moment po, sa story, sa Acts 9 po, is story about kay Paul. Dito po'y sinabihan ng Panginoon, you are the chosen instrument. So, dito moments po, kilala po natin si Paul. Si Saul. Si Saul po ay isang taong ano yung trabaho niya po? Ano po? Mamatay tao po. Especially yung pinapatay niyo po yung mga Christian po. Mga alagad ng Panginoon. And that's moment mga kaibigan, the short story, si Paul, na-encounter niya yung Panginoon. Maraming nangyari, nagulag po siya, and that moment, nagaling din po siya sa pangalan ng Panginoon. But, the miracle na nangyari, ang pinaka-amaze na nangyari dito sa story ni Paul, is siya po'y pinili ng Panginoon bilang isang instrumento niya. Tayo po lahat, tayo'y pinili din. Kagaya ng kanina ng partner ko, ang partner ko po ay hindi talaga singer. Hindi po siya talentado talaga magkanta. Hindi maganda sabihin ko, wala po siyang masyadong talento sa pag-awit. But in the other way, meron siya po magandang talento na hindi po natin alam. So, in that moment po, makaibigan, kagaya ni Saul po, kagaya po natin, we are chosen. We are chosen instrument of God. Na even though natin, di natin pa rin alam ngayon. But this story, and this sermon po, papaliwanag ko po sa inyo na we are chosen of God. Nga marami tayo po'y instrumento ng Panginoon para Para ang salita ng Panginoon ihayag natin sa sanlibutan or sa inyong kalibutan po. So this sermons po, nagsasabi dito, God chose you to become His instrument. Nanguna pa naman mga kaibigan, habang nasa tiyan pa tayo ng inahan, alam na ng Panginoon kung sino tayo. Alam ng Panginoon the future, kung ano po yung mga future na hinaharap natin. In Jeremiah 29 verse 11, nagsasabi po ito, for I know the plans I have you, declare the Lord's plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope and future. So, ang Panginoon po'y nakakalam sa atin mga future. Nakakalam po sa atin literally po. Nang una pa lang, sa puno pa sa tiyan pa lang tayo ng ating inahan or ating ina, is alam niya po kung sino po at ano po yung mga purpose sa ating buhay. So sa atin po dito in this sermons is maikli lang po ito na include ang buhay ko po. I am converted sa aking nanay. And di ko pin-expect na magiging isang missionary. And don't expect na become a Seventh-day Adventist dahil po sa aking mga ginagawa. And I have a question din po sa mga mind ko. God, why you chosen me?
Sa kanta nga, why have you chosen me? So nagtanong ba kayo dyan nga, Panginoon, bakit mo po ako'y pinili? No? Minsan na naisip tayo, no? Nagtataka tayo, bakit Panginoon ako yung pinili mo? Yung naisip natin yung mga kasalanan natin na gagawa, ang dadami. But God, bakit ako yung pinili mo? And that's my moments since when I was high school, na-question ko yung sarili ko. God, bakit pinili niyo po ako? Ang dami-dami ko pong nagawa, ulit-ulit na lang, ang titigas ng ulo ko. Sisimba ako, then tapos gagawa na naman kasalanan, pipray na naman, hingi ng patawaran, simba na ulit, gagawa din ako ng kasalanan, ulit-ulit na lang. But God, why? You chose me. Kung dito nga sa Jeremiah 29 niya, God knows the plans and the futures of us. So, kilala tayo ng Panginoon umpisa pa lamang. So, bakit ganun? Kung kilala niya pala ako, so, bakit hinahayaan niya po akong gawin ang mga things ng mga bagay niya? Diba? So, sa ating buhay, yan ang mga questioning sa atin. Especially sa mga Seventh-day Adventists po, na umaharap sa mga pagsubok ngayon. Literally sa mga ating mga youths, na kung minsan, di pa natin naiintindihan kung anong purpose talaga ng ating buhay. Kagaya ni Paul, hindi niya ine-expect na sa magiging instrument ng Panginoon sa pagpahayag. Siya ang maraming aklat na nasulat po sa Biblia. Imagine nyo, siya ang pinakmaraming nasulat ng book sa Biblia po, mga kaibigan. So sa ating buhay po, kayo, lahat tayo, pinili ng Panginoon, and we have a instrument of God. So, bilang instrumento ng Panginoon, ano po dapat natin gawin? Sabi nga dito, God never see you're worthless. Ang Panginoon, hindi niya nakikita na wala kang silbi. Sabi nga dito, ang Diyos dili gayon makakita sa imong walay bili. Even though, sino magaling dito kumanta? Amen. Sino magaling dito mag-sermon? Wala. So lahat po tayo magkakaiba ng talent po, mga kaibigan. So po ako po iba din ang talent. Ang pinaka-weakness ko po magturo sa mga bata. Totoo talaga po. Magturo sa mga bata, especially sa story. Dahil ginagawa ko pong sermon kaysa sa story. So, yun po. So, may iba po tayong talento. Ang Panginoon nakatingin po sa atin. Meron po kayong talento na wala po ang iba. Kaya huwag niyo sabihin po na kayo ay worthless po. Walang silbi. Dahil sa paanan ng Panginoon, may silbi po kayo. Dito po nga po sa Genesis 1 verse 27 to 31, dito po'y pinapahayag ng Panginoon na lahat pong lilikha ng Panginoon is a perfect. Merong belief. Meron pong silbi sa. So, ibig sabihin po, tayo po'y may silbi. So, minsan po tayo sabi nga, ay, di ako marunong ng ganyan. Ay, di ako magaling ng ganyan. No. Mga kaibigan, kung atin subukan lamang po Panginoon, subukan lang natin na i-discover kung ano yung talent natin, doon yung malalaman na may silbi pa tayo or may talent pa tayo mga ganyan. So, especially sa ating mga youth, this is message for you, para sa mga bata talaga. So, sabi nga ng mga pastor sa akin, kapag nagbigay sa iyo ng part sa simbahan, huwag mo tanggihan. Bakit? Is a blessing po yan. Marami imagine nyo po, a Sabbath school program, ang liliit lang ng parts. Ang dadami nyo. Pinili ka, maging parts doon. You're blessed. So, ayaw mga kaibigan, yung mga ganyan mga parts, tanggapin natin. So, mayroon pang technique po dyan. Kung di mo talaga, di ka prepare po, ang mayroon kang parts, sabihin nyo lang po, bigyan nyo ako ng 5 minutes. Don't say no. Then, nagsisimula dyan po mga kaibigan, yung mga behavior natin na, ay, hindi na ako, sino na lang, bigay mo na lang ganyan. No. We start po mga kaibigan, huwag natin sabihin no. Hindi ko kaya. Isipin mo natin na kaya po natin. Kasi yung technique sabi ng pastor sa akin na, don't say no, Mark, even though hindi ka prepare. So, bilang the servant of God, or we being instrument of God, dapat tayo po, even though di tayo prepare, don't say no. Dahil may maraming paparaan po.
and you need to do is prayer. Because sa prayer po, marami yung mga nangyayari, mga miracles ang nagaganap po doon. I have experience po na nag-speak po ako sa jail. So sa jail po, may jail ministry po kami doon every Fridays and hindi po ako na-inform na may part pala ako doon. And siyempre, isa ginawa ko naman po is, kaya ngayon iniisip ko nga po, yung nagiging motto ko ng buhay ko, don't say no. Yung ginawa ko, tinanggap ko. But ang nang sinabi ko, bigyan niya po ako ng 5 minutes. And that's more than the miracle po nangyari. Dahil nag-pray po ako, sabi ko, God, you know me. Hindi ko prepare. So, and that moment, sabi ko, ikaw na po bahala. Gamitin niyo po ako, gamitin niyo po ang baba ko na magsalita ng mga salita niyo po. And that moment, the miracle po. Imagine nyo, hindi po ako prepare, pero 1 hour ang may sermon ko. Ang miracle nangyari po doon sa jail ministry po mga kaibigan. So, tayo po'y ganun dapat. Don't say no po mga kaibigan. And then sabi na, always to see how to use to His ministry. Ang Panginoon po'y nais po gamitin po tayong lahat. So don't say no po mga kaibigan. And nagsabi nga dito, sa ating KTEX po mga kaibigan, we are chosen. We are chosen. Kagaya ni Paul. Even though si Paul po ay makasalanan, even though po si Paul po, imagine nyo si Paul, walang karanasan about salita ng Panginoon. Wala siyang karanasan, ay di niya po alam ang literally sa mga salita ng Panginoon. And that moment mo, si Paul, pinili pa rin magiging instrument ng Panginoon. On the spot. So, we are the chosen of God. So, literally yung mangyayari sa ating buhay po ngayon niya. On the spot din, kung makakatanggap tayo ng mga mission. May we have a mission po, mga kaibigan. So, habang dito po tayo sa church, remember po mga kaibigan, church is kagaya ng school. Kagaya ng school po. At kagaya ng hospital din. Ang lahat na pumapasok dito po sa church, ang pumapasok dito sa church, hindi perfecto. Ang simbahan po ay perfect. Ang pumapasok sa loob ng simbahan, hindi po perfect. Clear po. Nga sabi nga sa iba nga, ay pupunta-punta ako sa simbahan. Makasalanan ka naman. Paglabas, haba naman sungay mo. Di ba? So, hindi clear po sa atin na kung may mga ganong mga tao, sabihin natin, we are not perfect. Di kami perfecto. But church is a perfect. So, kagaya ng hospital po, lahat po tayong may sakit. Lahat po tayong may mga sakit. Ang mapapagaling lamang po ng Panginoon. At kung paano tayong gumaling, pumunta tayo sa, di ba? So kung may mga sakit, pumupunta sa hospital. Ganon din sa church po. Kapag may mga sakit tayo, literally yung sakit po sa ating kasalanan. So pumunta lang tayo sa Panginoon, and that moment, tanong ko sa inyo, kapag may sakit ang tao, pumunta sa hospital, gagaling ba siya? Tama? Gagaling siya. Pero, hindi it fully. Hindi ibang buo. Ibig sabihin, parang recover lang. So, ganun din sa church. Tayo po'y tao din makasalanan. Pumunta sa church, nire-recover lang po tayo ng Panginoon. Parang, pinupunti-unti lang tayo, pinapababangon sa ating mga kasalanan. O pinupunti lang po tayo, pinababalik ng Panginoon. Hindi na tayo fully recover. Ibig sabihin, pag simba ka po ngayon, paglabas nyo na, save ka na. Hindi po. Isa by step po mga kaibigan. So mga kaibigan, ngayon pong oras na ito, na ni-encourage ko po kayong lahat na don't say no sa pagtanggap ng Panginoon dahil pinili po tayo ng Panginoon being a instrument niya. Then I hope po sana someday na kapag ganun po tayo, ang pinakamasakit po na talagang moment na mangyayari sa atin, yung sasabihin ka ng Panginoon, di po kita kilala, umalis ka. And just sa New Testament, I don't know kung ano yung saklit siyang verse, nga nagsasabi nga, kapag dumating yung Panginoon na magsasalita ng ganito na, umalis ka, di kita kilala. Yan ang pinakamasakit na moment na mangyayari sa atin. Kung tayo po'y magtatanggi na sa blessing ng Panginoon. I hope po mga kaibigan, may encourage ko po kayo. Kasi ito po mga sermon na ito, first time ko din po itong namahali sa inyo. So,
I-encourage ko po sa inyo sa ating lahat, especially sa mga sa ating mga youth, na don't say no. Hindi po tayo maghindi, hindi po tayo magsabi na hindi kaya. Dahil sabi nga ng Panginoon, the man is impossible, but God is possible. So, sabi nga doon sa Matthew 21 verse 22, whatsoever you ask in prayer, believe and you can receive. Kung manalangin tayo sa Panginoon, na sa God, tulungan mo ako nito, ang Panginoon magsasagot sa iyo. And this moment, mga kaibigan, kung sarili na nating kakayahan o sarili na nating talino, di po talaga natin makakaya. Totoo po yan. And that moment, I hope and pray, mga kaibigan, this message will give us the courage na don't say no and continue lang. Dahil tayo po ay instrumento ng Panginoon. And I hope sa ating mga students, sa ating mga youth pala, na don't say no. Tanggapin natin. Ngiti-ngiti. So, happy Sabbath once again and good morning. Ginahagyan ako ang tanan sa pagtindog alang sa itong closing song kantaon natin To God Be the Glory. Hymn number 237. Let's pray. Our Father in heaven and God, merciful, thank you for this wonderful moments you give us today. And thank you, God, for this wonderful message you give us today. And I hope, God, sa mga salita niyo yung binigay, I hope magiging wisdom namin to sa aming buhay. At I hope, God, mapaiwan po to sa isipan po sa namin na never say no sa
sa mga parts namin sa kagabi. At I hope, O God, na nagsasabi doon nga, we are chosen, your instrument, God, na kami yung pong pinili bilang mga instrumento nyo sa pagpahayag ng mga salita nyo. At I hope, God, even though na marami kami mga nagagawang mga kasalanan, but you always chosen us, God, bilang isang mga servants nyo. God, forgive us sa mga nagagawa namin mga kasalanan, especially sa isipan, puso at salita at sa buwan. God, in this moment, please guide us, protect us in the time and danger, God. And we pray for you, God, na ngayon po oras, kami po'y nagpapasalamat sa dakilag ko sa masalanan.